Nanalo ang San Miguel Beer dito sa Game 1 ng kanilang Best of 5 series kontra Barangay Ginebra. Na-limit ng Ginebra yung scoring nitong si Benny Boatwright. Nag-average ng 40 points itong si Boatwright pero na-limit nila yan. Ang problema, hindi nila napigilan itong si CJ Perez. Nakita natin mukhang mananalo na actually Ginebra nung lumamang sila ng 79-73. Pero naka-score ng sunod-sunod na puntos itong si CJ Perez at naging crucial din yung kanyang mga rebounds at kanyang depensa, lalo na nung last seconds ng mga laro. Nakita rin natin actually nagkaroon ng chance ang Barangay Ginebra na manalo, pero nung nasa kanila na yung possession, nagkaroon ng tinatawag na miscommunication itong si Scottie Thompson at itong si Christian Stan Hardinger at nanakaw ni Benny Boatwright yung bola. At dahil dyan, nanaig ang San Miguel Beer at sila ngayon ang nakauna. Parang ang lalabas nito, yung susunod na laban ng San Miguel at Ginebra ay must win na yon para dito sa Ginebra. Hindi sila pwedeng matalo dahil kung hindi, ang mangyayari dyan 2-0 na to. At tandaan natin ito ay best of 5 lamang, hindi best of 7. Sinabi ni Coach Tim Cone pagkatapos ng game na ang hirap daw kalaban ng San Miguel dahil marami silang armas. Tandaan natin si Terence Romeo hindi pa naglaro dito sa game na yan para sa SMB. Ang nakita rin natin dito, maganda yung ginawang adjustment ng San Miguel Bay noong second half. Dahil noong first half, limitado ang puntos ni Junmar, pero nabigyan nila ng bola ito noong second half. Ang isa pa siguro kailangan baguhin naman ng SMB ay kinakailangan nilang bawasan na yung mga post-up play nitong si Benny Boatwright dahil parang hindi naman effective. Mas maganda laro ni Boatwright kapag facing the basket siya. Samantala, itong Ginebra, okay naman ang nilaro nitong si Tony Bishop, pero kinakailangan maging mas assertive siya pagdating ng closing seconds dahil alam natin kung nandyan si Justin Brownlee, sa kanya pupunta ang Ginebra at hindi do sa mga local players. Kaya abangan natin ang adjustment sa Game 2. Kitang-kita doon sa Game 1, ayon dito sa mga fans ng Ginebra, na na-miss nila talaga yung serbisyo nitong si Justin Brownlee. Kasi no closing minutes nung laro, nakita natin na walang parang direksyon yung play ng Ginebra. Hindi katulad ng nandiyan si Brownlee, alam natin kapag kinakailangan ng basket ng Gene Kings, sa kanya pupunta. Pero dito minsan kay Bishop, minsan kay Stan Hardinger, minsan kay Thompson. Kaya sa ngayon nakita rin natin na nagkaroon ng miscommunication do sa huling play nila nitong Ginebra at ng SMB. Kasi nga parang hindi sigurado kung kanino pupunta at kanino mabibigyan ng bola. Hindi katulad kung nandiyan si Brownlee, alam natin kung ano ang gagawin at kung sino ang magbababa, sino titira. Pero nandyan na yan, wala na si Justin Brownlee ngayon. Kaya masasabi natin, kinakailangan dito sa susunod na laro gumawa ng adjustment ang Ginebra. Unang-una maganda yung ginawa nila kay Jamie Malonzo na ginawang 3-point shooter dahil nakita natin na stretch yung depensa ng SMB. Yun nga lang, nagkaroon din sila ng problema pagdating dito sa ibang scorers. And of course, si Tony Bishop, yung 3-point shooting niya hindi pa masyadong consistent kumpara dito kay Benny Boatwright. So nakita rin natin na ang naging problema dito, of course, yung height advantage ni Boatwright talaga. Pero kahit sabihin natin ganyan, 2 points lang ang ipinanalo ng San Miguel Beer at nagkaroon pa ang tsansa ng Barangay Ginebra noong huli. Kaya kinakailangan lamang makatabla ang Ginebra dito sa Game 2 at magiging best of 3 na to. Pero syempre, kinakailangan manalo na Ginebra sa Game 2, hindi na sila pwedeng matalo dyan dahil magiging delikado na yung kanilang sitwasyon. Ang kinakailangan, adjust nila yung depensa nila. Dahil nakita natin, nung second half, hindi na nila napigilan si Fajardo kapag ito ay nandun sa basket. Sa susunod din, asahan natin na baka ito si Terence Romeo maglaro na para sa SMB. So magiging dagdag problema pa yan dito sa Barangay Ginebra. Pero alam naman natin si Coach Tim Cone, magaling yan sa pag-a-adjust. Kaya makikita natin kung paano gagawin niya sa Game 2. Nakauna ang Magnolia dito sa serye nila kontra dito sa Phoenix Fuel Masters. Naging dikit yung laban. Pero hanggang bandang huli, yung 3-point shot nitong si Jason Perkins ay hindi pumasok. At dahil dito nagkaroon ng 3-point victory itong Magnolia Chicken Templados. Nanguna sa kanila si Tyler Bay na merong 23 points at itong si Polly naka 11. Yun nga lang nakita natin medyo na-sprain ni Polly yung ankle niya. Pero sinabi nito na hindi naman daw niya masyadong iniinda at tuluyan siya nakapaglaro. Si Baroka naka 10 points din. At samantala naman dito sa Phoenix, naka 25 points itong si Jason Perkins at si RJ Hasul naka 13 points. Ang problema lang ito si Jonathan Williams, 11 points lang ang na-score niya. Of course, naka 18 rebound siya pero alam natin na masigit pa doon ang kayang gawin nitong si Jonathan Williams. Kaya syempre malaking bagay yan. At isa pa itong si Tyler Teo, 6 points lang ang na-score. So maliwanag dito ang nangyari doon sa Game 1.
Pinaghandaan talaga nitong si Coach Chito Victorero, itong si Tyler Tio at itong si Jonathan Williams. At nagawa naman niya ng paraan yan at nalimitahan yung dalawa. Ang naka-score dito sa Phoenix, of course, si Jason Perkins. Pero nakita natin magandang nangyari dito para sa Phoenix kahit natalo sila. Nakadikit pa rin sila dito sa Magnolia kahit nalimitahan nga itong si Williams at itong si Tyler Tio. Sa panig naman ng Magnolia, importante siyempre na makauna ka na dito sa best of 5 dahil maikli lang itong serye. Samantala naman kung ikaw ang Phoenix, kinakailangan dito sa susunod na game makagawa sila ng paraan para makapagbigay ng mas maraming puntos itong si Jonathan Williams at siyempre si Tyler Tio makakontribute. Samantala naman dito sa Magnolia, ang kinakailangan lang nila sigurong i-adjust dito ay kung ano ang magiging depensa dahil sigurado itong Phoenix ang arangkada yan dito sa susunod na laro para makabawi. Pero as long as maging consistent yung depensa ng Magnolia, magkakaroon sila ng magandang tsansa para maipanalo to at maging 2-0. Okay, habang busy itong Phoenix, Magnolia, SMB at Ginebra dito sa tinatawag natin na playoff sa semis, ito namang Converge Fiber Xers ay nagpe-prepare na para dito sa darating na draft. Alam natin na marami nagsasabi nagtatangke itong Converge. Pero kung ano pa man ang katotohanan dito ang maliwanag, kinakailangan mag-rebuild nitong si Coach Aldin Ayo. Marami ang kumukusyon dito sa mga ginawa niyang trades pero tapos na yan. At kinakailangan na talaga nilang maghanda para dito sa susunod na pagbabago dito sa kanilang lineup. Sa ngayon, itong Magnolia, itong Converge rather, masasabi natin na maraming adjustment na kinakailangan gawin. Of course, alam natin itong Converge may mga gagawin niyang adjustment dito pagdating sa mga players nila at baka meron pang mga pagbabago. Kung sakasakaling makuha nila si Justin Baltasar, syempre yan ang ultimate goal talaga nila at magiging malaking bagay yan. Pero ang tanong ay kung magiging sapat ba yung mga players na nakapaligid dito kay Justin Baltasar kung sakasakali. Kasi nakita nga natin na ito si Baltasar, mahusay nga siya pero kinakailangan din niya syempre ng mga iba pang magagaling na players para siya ay makatulong dito sa Converge Fiber Xers. Ang tanong, meron pa bang mga players na pwedeng i-trade itong Converge para maibigay na suporta dito kay Justin Baltasar kung sakasakali? Kasi baka masyado sila naging nakafocus dito kay Baltasar pero hindi naman sigurado na makukuha nila to dahil baka sa Blackwater o Terra Firma pa rin bumagsak yung draft pick. Kung ano man ang sitwasyon dito, maliwanag na itong Converge Fiber Xers, kinakailangan nilang mag-adjust at syempre yung mga fans gusto rin makita na magtagumpay itong Converge. Tandaan natin, iyan yung dating Alaska Aces at ang Alaska, isa sa pinaka maraming kampyonato dito sa PBA at isa sa pinaka-popular din na koponan. At walang may gusto na ang Converge ay maging parang Terra Firma, Blackwater at Northport Batang Pier. Kaya tignan natin kung ano gagawin ng management. Shout out kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, JJ Sibum, RG Bueno at Dalina family, kay Gagawat Katsakino Dokusin, binabati din natin si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Lanagon at Celino Valles family, si Luis Alon, Romeo Conchada, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si OG Len Gio, Gia Santillana at Tagle family. Pinabati din natin si Edia Garcia, si Jonald Malyari, si Junjun, Angie, Pete Potpot at B-Boy Matas at pati ng iba pa nating taga-subaybay.